Okay, magandang umaga sa lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta ang pagising sa umaga? Ito ang aking panibagong reaction ngayon, Pinoy Survivor sa kanyang mga expose. Samahan niyo ako dito manonood. Sa hindi pa nakasubscribe sa aking channel, pakisubscribe. Maraming salamat. Ito, panoorin natin ito si Pinoy Survivor. Akong buhay, sige, yung huling buhay ko, ikasyam na buhay ko, kumbaga sa musang siyam yung buhay Nakawalo na ako no? Sige, bigay ko na yung huli para sa inyo. No? O, di maggawa ng manifesto, linchak na yan, 20 million pumirma. Kala ko, pipirma, mga 12 million 10 million, 20 million. Kasi kung grabe yung yung mga nangyayaring nakawaan, grabe yung balita, ang pinaka-peaceful way, nagmanifesto na lang sana. Ang problema, maraming magaling, maraming matatalino, kanya-kanyang papansin, litawan, daming manifesto, kaliwa kanan, kanya-kanyang, hindi na lang isa Isa lang naman talaga ang, isa naman talaga ang ang problema. O bakit di natin kuhanin sa isang manifesto na lang na yun nga nagawa? O 01 pumirma. 01, number 01. Number 2 si Macanas. O number 3 si Mitran. O usang lang. O tapos ang daming pumirma. Yung iba, they went out of their way, kumontak pa. Hindi mapakali, tuwang-tuwa pa, tatawag in the middle of the night. Madaling araw. Ay, sir, salamat, sinagot mo kami. Ay, nasaan ka ba? Sa totoo lang mga kababayan, ang mga Pilipino talaga ay wala, nagpabigi-bingian pa rin hanggang ngayon. Hindi pa ba gising sa katotohanan ba? Dapat ngayon nalalaman nila na ang pamumuno sa nakaupo ngayon, dapat magkaisa na. Sumama na kayo dyan ngayon sa Liwasang Bonifacio. Doon magtipon-tipon ang mga Pilipino para isang bagsakan, para mapatalisik ngayon si Bongbong Marcos sa kanyang pagka-presidente. Huwag na kayong magbingi-bingian mga Pilipino. Sumama na kayo dito sa amin tuwing gabi-gabi. Andito sa Liwasang Bonifacio. Kaya ito si Pinoy Survivor ay siyempre mainis talaga. Siya na mismo na nanawagan magkaisa, sumama na sa gorilla, sa kanyang grupo. Kaya nga, pabingi-bingian pa rin ibang mga Pilipino. Cebu kami, sir, nasa Cebu. Nasa abroad kami. Ay, maraming salamat. Sir, talaga, pumipirma kami, nabudol din kami. Mga ganun, ang daming ganun. Kasi nga, hindi sila... Marami naman talaga nabudol. Computer savvy, no? Doon sa change.org, kung saan nakalagay yung pati sa Facebook ko, nanganib na masara yung Facebook ko. Kaya nga lang, nung sinabi ko na, bakit niyo sasara yung Facebook ko? Ha? Ano yung pinagsasabi na gurgur na puta yung mga, sara niyo yung Facebook? Subukan niyo sara yung Facebook kung hindi kami nangalsada. Buti nga ito, pirma-pirma lang kami. Pero yun pati Facebook nga, kahit saan nga platform, pwede nila na tanggalin. Basta hindi lang makapagsalita ang tao bayan. Katulad dito, kay Captain Dado, ang kanyang Facebook daw ay balak nga isarado. Wala talaga itong Ayaw ba lumaban ng patas nga pag-interesan yung mga account? Pagka sinara niyo yung Facebook ko, mga ngarsada kami. Mga hinayo pa kayo. Matakot kayo kung milyon ang pumirma niyan. Pero kung ang pumirma dyan 100,000, kalahating milyon, 1,000,000, yun lang. O majority wins kasi 31 million yung bumoto sa iyo, BBM. Ay, pumirma 1 million, that will not topple down president. O, di ba? Ayun, hinayaan. Gulat ako dun Hinayaan yung Facebook ko. Tinatakot-takot pa ako doon. May mga private message pa na
malapit ka nang mamatay, ginagano, putang ina. Grabe, no? Natakot-takot pa ito si Captain Dado, no? Sa bagay, yung nananakot dyan ay mga trolls lang yun, mga bayaran yun. Tama, huwag ka magpasindak, Captain. Dating sundalo ka, tapos sindakin ka yan sa mga messaging lang dyan. Hanggang dyan lang yan. Gawin nilang, totoo. Sigurado mangangamuti sila kay Captain Dado. Na kayo. Sino tinakot nyo? Tama. Ha? When I kill people for a living, no, sinusweldo na akong gobyerno ng Pilipinas para patayin na yung mga kalaban ng Pilipinas, no? And I did well. I am an expert on it, no? Yan ang mga hayop, yung mga tatakutin ako ng ganon. Sabi ko nga padala ninyo yung mga ninyo, yung mga riding in tandem nyo, yung pinakamagaling, ha? Yung pinakamagaling. Yun. Tapos may mga sabi, yabang nito, ha? May mga ganon. Kaya nga magpadala kayo ng riding in tandem, upakan nyo ko. Kasi hindi ako natatakot. Ang kakampi ko langit. Tama. Kahit demonyo kakampi ninyo, walang babat-bat ang demonyo sa Diyos Demonyo pa rin. Ama. Wala. Ayun ang protector ko. Nasaksak ako dito. Panoorin nyo kasi yung vlog Video number 1, nasaksak ako dito. Dito, tumagos dito. Sinong Grabe Pilipino ang kayang bunutin yon? Ha? Na hindi mawawala ng hulo na hindi matatakot. Ako mismo bumunot, hindi doktor. Bira lang mabubuhay yun. Tapos sinabi ko, Captain. Lord, imagine ko kamay mo to. Kamay mo yung kamay ko. Pagkatas itong dasal na to, hawakan ko yung sugat ko. Tagusan kaya dadampi ko dito. Katas nun, di na ako, mangangambang mamamatay ako. Grabing lakas ko sa langit, O di ako namatay Nagulat nga yung doktor, you're one lucky son of a bitch. Sabing gano'n sa akin. Sana mag-gun. Why, sir? Sabi ko. Sabi, sa tagal daw niyang profesyon niya. 30 years na raw siya Sa'yo lang siya nararasa, no? 30 years na raw siya doktor Basta ganyan daw patay. Hindi maintindihan paano bumaluktot yung spade. So sabi ko, anak ng toko, gusto pang buhayin. Ang regret ko lang doon doon sa episode ng buhay ko na yon. Nawala yung telephone number nung doktora na kinuha yung telephone number. Sayang Ano yun? Hati to yun anong big sabihin? Maganda yun Maganda yun. Pang pang altar yun. Pero kadete pa ako nun Okay. So, hindi ka ako natatakot. Ilang beses na yun. Panoorin yung video. Kaya nga sabi ko, hindi ako natatakot kahit sinong demonyo o sinong demonyito o sinong kumunoy ang magbabalak ng masama sa akin. Hindi kayo uubra. No, hindi kayo ubra. Grabe, isipin mo yun Nalunod ka, buhay ka. Anak ng toko, No. Tumalong ka. Nagka-depekto yung parachute mo, buhay ka. Nakadraw mo 5 pulis, buhay ka. Yun, nag-iinuman pa kami ng pulis. So, enkwentro, bakbakan. Wing, 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 wing. Ganyan yung bala. Wang, wing, wing. Tapos, hindi ako tamaan, tapos noon, nag-stoppage pa yung sa isa pang enkwentro, nag-stoppage pa yung Matindi talagang karanasan ni Captain Dado dahil galing ito siya sa militar. Di ba? Lahat ng nadaanan niya ay naanuhan na niya, nasubukan na niya. Gira. At siyempre, kalaban. May baril din, katulad nila. Di ba? Kaya siyempre, hindi na ito matatakot ganitong tungkol sa mga patay-patayan. Hindi na niya matatakot dahil nadaanan na niya yan ng ganyang, hindi na siya pwedeng takot-takutin lang. Tapos ang takutin siya ng mga civilian. Hindi yan pwede, hindi yan tumalab sa kanyang isipan nga takutin lang siya sa sa mga messenger. baril ko.
Binaril ako ng kalaban. Sigaw ako, time first. Hindi rin pumutok baril niya. Hindi pumutok yung mga baril namin. Oh. Hayop sa... Malakas sa langit. Kaya nga... hindi ako natatakot. At yung mga kakampi ko, hindi kayo dapat matakot. No, kasi kakampi natin ang langit. Tama. Okay? Eh di, sige, kung magkakagulo, magkagulo. Kung magkakagera, magkagera. Tignan natin, ang tibay. It's good against evil, no? We will not allow na ang kapwa Pilipino natin, ang pamilyang Pilipino ay mapapasama, na mapapahamak, mapabalutan ng kayo. Tama. Yun yung FGF. Neutral kami. Kaya wag niyo pipilit kami na, dito kayo, ganyan kayo, ganitong gagawin niyo. Sino ba kayo? Diditahan niyo kami. Marunong pa kayo sa langit. Wag niyo kami didiktahan kung anong gagawin namin. We very well know ang... meron na. Yun. Ginam yung signal ko, So, yun nga, no? Mga kababayan natin, ng aking reaction ngayon. Lagi natin ito subaybayan si Pinoy Survivor kasi ay talagang palaban ito. Hindi ito matatakot.